So good morning sa tanan. Since our brother Danny has already prayed and for time constraint, let us proceed sa atong Sunday school. And karong buntag padayon ta mag study, mag-discuss sa book na ato nang nasugdan. And we are now in chapter 6 of the book War of Words by Paul David Tripp. And a short review, the last time we have it sa chapter 5, atong nakita dito nga, and before that we have seen that there's the Creator, no? And ang atong talk, ang atong words nga mogawa sa atong mga baba, it is God's, no? Iyaha ang atong mga pulong. That's why dapat ang pulong nga magawa sa atong mga baba should be those words that Him iyang gi-purpose, no? Para sa iyang himaya. And then you have seen sa chapter 5 nga as a creator, He is the King. And because He is King, He is sovereign. He has the sovereignty over all. And we ask the question, unsa may kalabutan sa sovereignty when it comes to our communication, no? Sa sovereignty sa God, unsay kalabutan sa iyang sovereignty when it comes to our communication. And there we learn that a life of godly communication is rooted in a personal recognition of the sovereignty of God, no? In other words, unless nga kita musubmit ta sa iyang sovereignty, sa iyang rule as God, Creator, and who has the perfect nga excuse me, perfect nga plano and is in complete control, we will begin to live and speak as He has purpose. So munang sa chapter 5, Paul Tripp deals on the sovereignty of God, which we have discussed the last time, and we have that for 3 sessions ang sovereignty of God. Now karong buntag padayon ta nga yes, nakita nato ang sovereignty, nakita nato that God is King over all, and He has sovereignty. He is sovereign. So we follow Him, no? We follow Him. However, naay mga pag-follow that they follow sa King for all the wrong reasons, no? Naaday pagsunod sa hari nga naay sovereignty sa tanan, including our words, nga sayop ang ilang pag-follow. Now, last week, namin na hibalan nga friend, naminyo na day siya. So, tingali mi wa man to siya kanang girlfriend nga among nakita, pero naminyo na day siya. And then last week, one of the days sa last week, congratulations siya ni Rose, akong wife. Oy, congratulations. No? Congratulations. Naminyo naman day ka. And siya lagi, dili man day congratulations, tribulations man day ay. No? Yung siya tribulations. So nakurot kayo si Rose, sa termo nga tribulations man. So dito nakita nga ang iyang expectations, no? Siguro wala man sa hatag rason, or there are small reasons lang, pero siguro generally ang iyang expectations wala na meet, no? Wala na ni resulta ang iyang ginahuna nga mo'y resulta sa iyang
kami niyo. Now, kita as parents, no, as boss sa opisina, gusto ta nga ang atong mga ang atong mga subordinates, atong mga anak, if your parents, mo follow sa atua. No? Mo sunod sila, no? Sa atong gisulti. And gusto ta mo follow sila nga nakasabot sila and with a willing heart, with a joyful heart, no? Gusto ta nga we desire, we pray nga mo follow sila. Even gani karon, no, nga mga dagko na sila na sila'y pamilya, as parents, especially kita mga Pilipino, gusto ta nga kana bang ang atong words has still an impact to them nga i-follow gyapon ta nila, no? I remember my father, wa pa siya namatay, nga still, no, mag-insist siya nga unsay dapat nako nga buhaton. He wants me to follow him. Even gani nga with my new nga pagtuo diya kang Ginoong Hesus sa simbahan. Nga gusto niya nga gusto niya nga ayaw na diha balik. And I challenge you, ingon siya. So I also told him nga, pa, I also challenge you. If you can show to me from the Bible nga what I am saying is wrong, what I'm sharing to you is wrong, I will go back to the Roman Catholic. Ingon siya, and with a high pitch, high tone, anak talang ka. No? You should follow me. You should obey me. No? I respect my father so much. No? I love him. But mo na iyang giingon. Siguro sama sa atua. Doon na sa tay tendency. Unta, ang atong anak mo follow sa atua. Heartfelt nga pag-follow. Nakasabot siya. But however, pili nato malikayan na there are those atong mga subordinates, atong mga anak. They follow, yes. Pero they follow for all the wrong reasons. So, mao ni ang na-experience ni Paul Tripp sa usa ka siguro professing Christian ni siya, no? Professing Christians nga nauban lang niya sa usa ka room, no? Wala tuyo o wala niya giwan nga iyang adtuon, iyang ubanan, but na timing nga maadto sila sa usa ka room, naadto sila sa usa ka room. Andito nadungog niya ang husband, no? Nga nagsulti, nag-express with great conviction, with great passion and intensity. And ang iyang word nagdala og powerful emotional impact, leaving an strong impression kang Paul Tripp. Ang iyang name is Josh. Ang nadungog ni Paul Tripp is that ang iyang word has full of complaining sa iyang mga anak nga kanunay nagdemand. Ang dili lang nagdemand. Ang ilang pagdemand was also accompanied by complaining. Ang iyang wife, nadungog niya nga dili appreciative sa iya ha. Likewise, siya dili po siya appreciative sa iyang wife. Mao para sa niya ang iyang trabaho, no, na siya trabaho as a husband, as a worker sa iyang gitrabahuan, nanginahanglan og more effort. Nanginahanglan og more energy nga maka-exhaust sa iya. Physically, emotionally, og mentally. So miabot ang punto nga miingon siya, why do I do it? In other words, nganong nagminyo pa man ko? Nganong nagpakasal pa man ko?
What's it all worth? No? So may bili aning tanan. Especially nga, siguro professing Christian ni siya. And because he's a professing Christian, nag-attend siya mga Bible study. So mo ni iyang gipasabot nga, what's all worth it? All the Bible study, all the prayer nga iyang ginahimo. All the times nga muadto siya sa church para musimba. And mo struggle siya to do what is right. Aningon siya, what do I get? So may akong nakuhaan, so may bunga nining tanan. Para sa iya, ang bunga sa iyang gihimo is a life that is impossible. Ang mga tao sa iyang palibot, moingon nga, well, kalma, ayaw pagkabalaka, ayaw pagka-anxious. Just trust the Lord. So managin siya, trust the Lord, tuo yung Ginoo. But he said, for what? Para asa man? He doesn't answer. He doesn't care. No? Dapat wala ko naminyo. Dapat wala ko nagkaanak. Dili na nako ni makaya nga trabaho. And sa inani nga sitwasyon, as it were, God just sit there and let all these things happen sa akong kinabuhi. No? Dabi yung pagmahay. So, na-alarm si Paul Tripp. Ingon pag siya, so I am a Christian? No? Ako kayong question, so I am a Christian? What good has it done to me? Kapoy na ko aning kinabuhi. Bugat na kayo para sa ako ang mga responsibilities. And murag no way out na ko ani. No way out. Pero kung akong buhaton you will punish me. So what's wrong? So there, ang mga discontent, murag nag-awas-awas, spilled out into his daily communications with his wife and children. Murag ang iyang pag-complain, murag ba og agos sa river sa Maria Cristina nga walay undang. Streams of complaints, pagka-iritar, pagka-impatience, mga accusations, ug sometimes threats, no? Ang nadunggan ni Paul Tripp. So dito, naka-analyze si Paul Tripp. Ang iyang angry words revealed a great deal about the true thoughts and desires of his heart. No? Unsa gid ay ang desire sa iyang heart. Because underneath, no, ilalom adtong iyang neat nga looking, no, kanang dignified siya tanawon, and then kumustahon siya nimo diha siguro sa church, everything, he is a man of everything's fine with me. He is a man, everything's fine with me. Exterior nga nakita sa mga tao sa iyaha, especially during Sunday worship. Pero that man was a man whose heart was at war with God. Ultimately, wala siya ga-complain sa iyang nga loved one, sa iyang asawa o anak, but he is complaining with God. He followed the king, and it hadn't turned out what he had expected. Sa Luke 6:45, wala na tayo time atong basahon.
Ang Luke 6:45, a very common passage about unsay naa sa atong kasing-kasing nga mogawa sa atong baba, no? Is saying that words we speak comes out from our hearts. This means that in some way, ang atong talk reveal the true loves of our heart. So what was wrong with this talk? Dili lang, no? Dili lang basta ang particular words nga mogawa sa iyang baba or sa atong baba, no? Dili lang kana dili lang even ang tone nga paggawa sa imong baba, murag nasuko ka. Dili lang kana ang problema. Dili lang kana
if I could just have, no? And another column, if God would just give me. Unsa kay atong ipasulat ana nga mga columns. Then, dire sa ubos, I would be happy. Na ay pangutana, unsay dream sa imong life? And then column 1, what is your if only? Then column 2, if I could just have, what is that if I could just have? And third is, if God would just give me. Then sa ubos sa kanang table, then I would be happy. Unsa kay atong isulat? Or maybe a better way to ask ani nga question is, what kind of Messiah do you want Jesus to be in your life? So as we go on, let's keep that in mind. Siguro ang imong tubag niini nga mga napangutana. Sa John 6, sa story, adto ta sa story ni Jesus, katong John 6, no, very common again nga passage. Katong nag-feed si Jesus sa 5,000. Jesus takes the little boy's lunch, no? Upat ka fishes and 2 loaves. Panahon na sa tingkaon, ngon si Christ nga, man ta magkuhan o pagkaon. Let's buy. Ingon ang apostol nga, bisan pag 200 denarii, dili paigo aning mga tawhana. So, dito na ay boy with 4 fishes and 2 loaves. Mo'y miraculously turn ni Jesus into food nga enough, sobra pagani sa mga tao. Sa iyang messianic power, He turns it into a meal for 5,000 people with 12 baskets of food left over. No? Common na. Sige na nato ni siya. So imagine yourself kung nakakaadto na time. No? Time machine, lakaw kaadto ta dito. Unsa kay imong reaction if you've been there? And sa imong pagtan-aw, no, sa miracle nga gihimo ni Christ. Unsa kay impact ani gihimo ni Christ? Unsay impact ni Christ sa imuha? Sa power ni Christ sa imong kinabuhi? Madunggan nimo, no? Siguro nakapil na mo ka na mga tapok-tapok nga nibitaw bisan kita mag-lunch together ta. Sometimes murag daghan kita murag mga bis bitaw buzzing. Daghan mga istorya lain nga istorya. Pero even sa inana nga sitwasyon, madunggan nimo, no, naa ka dito sa panahon sa pag himo ni Christ atong nga miracle. Nay mo ingon na dunggan nimo, this is it. Mao ni siya. This is the prophet. Mao ni ang Messiah. He has come. So let's grab him quickly o make him a king. No? Muni atong gihuwat, dugay na kayo. So ato siyang himuon nga king. And maybe, nakakadito nga time, you would think nga, mao na ni golden moment ni Jesus. No? Didn't he come to be this people's king? Isn't he the prophet of prophets? And of course he is, no? Pero unsa may atong na-notice? Mao ba ni ang gihimo ni Christ? Dili, but he hinunua
nibiya siya, ni-withdraw siya, and disappears before the crowd. Siguro mga tanan ta, what was going on? So may naitabo. Nga, mao naman unta ni ang timing, tagma, tukma ng higayon, nga mahimo siyang king. Nga naman, strange kayo ang response ni Jesus Christ. So nakita ni mo nga, nangita sila, asa naman to si Christ? They want to make Him their king, but He doesn't seem to want anything to do with it. Why? Dili ba mao ni iyang gianhi? So makita nato ni siya sa John 6:35 to 36. 25 to 36. And dito, niadto na siya nitabok siya sa Sea of Galilee, and the crowd finds Him there. Now, unsa may tubag ni Christ about their desire to make Him king? Nalipay ba si Christ? Na-encourage ba si Christ nga sama sa mga politiko karon, no? There are politicians nga karon nga nahimo na lang silang politician because of gi-encourage sila nga dagan, no? Dagan pagka-gobernador, dagan pagka bisag wa gani ni agi og kapitan, wa gyud ni, no? Because gi-encourage, nabitaw kay kwarta, sige support mi nimo. Dagan. Na-encourage ba si Christ? Ready ba to respond si Christ nga, sige, ako inyong king? Dili. Instead of thanking them, unsa iyang gihimo? Gi-rebuke niya. Gi-rebuke niya ang mga katawhan. And essentially, ang iyang sulti is, you have missed the whole point. You have missed the whole point. Nganong gihimo nako? Now si John, in writing this Gospel of John, makita nato diri nga naghimo si John para matabangan ta to understand the message nganong gihimo to ni Christ. Dinhi si John, dili siya gusto nga katong mga miracles that Jesus performed, tawagon niya, gitawag niya nga miracles. Unsa may gitawag ni John? Miracles ba? Unsay gitawag ni John? Is it miracle? Unsay gusto itawag ni John? Unsay gisulat ni John diha sa John 6:25 to 36? Ay makatubag? Signs. No, instead of calling it miracle, gitawag ni John as signs. No? He likes to call them signs. Now, mangutana ta, unsa man di ay trabaho sa signs? Unsa may trabaho sa signs? Siguro example karong April kada sa batong camp sa karong Holy Week camp ta, magbiyahe ta, na-sign nga welcome to Malaybalay. Ay Malaybalay man atong camp. Welcome to Malaybalay. Unsa may mensahe nga naa didto? Pagkakita nato sa Malaybalay, muhunong ba ta dayon? Uy, naan nata sa Malaybalay, o naog na, kuha na ato mga butang. Alsan nata sa ato mga butang kay naan nata sa Malaybalay. Mao ba na atong buhaton?
Dili, no? Dili. Now, unsa day ang gamit sa sign? Nganong instead of miracle, signs ang gikuan ni John. Because ang sign point to something else. The reality you really seek or the place you really want to be. No? So, naanta, salamat ka na ta sa Malay-Balay. So, duol na ta sa atong paingnan sa Camp Moriah. Pangitao na to ang Camp Moriah. So, padayon ta. We follow. Continue to follow. So, kung natay Google Map, follow na to ang Google Map. May mga sign. Hangtod mo abota sa actual nga destination, Camp Moriah, where our camp will be. And along na yung mga sign, road signs, salamat ang kanang mga road sign. 20 kilometers. So siguro kung butangan sa taga Camp Moriah nga from Malay-Balay City, 5 kilometers to Camp Moriah. Salamat. But still we proceed, no? And this is what's wrong with these people sa ilang reaction sa gibuhat ni Christ. Naa sila experience sa miracle, no? They experience, nakita gid sa ilang mga mata ang miracle nga gihimo ni Christ. Apan sad to say nga wala gyud nila nakita ang sign. Ang physical blessings of bread was meant to point to a much deeper spiritual reality, and Christ said, "You are not getting it." Maunang inyong gustong mahitabo nako, because you are not getting it. They were concentrating, no? Concentrate sila sa miracle nga gihimo sa bread, as it were ang bread o ang fishes nga nakapuno sa ila is ultimate reality. Mauna ni siya. Mauna ni ang. And Christ is very pointed in what He says. And the terminology si Paul Tripp he uses when he says, "You have had your bellies filled." You have had your bellies filled. Gipuno ninyo. Ug maayo inyong mga tiyan. Muna inyong gustong mahitabo. And could literally be translated ngun si Paul Tripp, you have graced. G-R-A-Z-E-D. You have graced. Kanang grace, kitanaw na ako sa dictionary. Sabsab no marabaog na mga sagbot diha. Sabsab mo diha, puna, busga na inyong tiyan. Gibusog nila ang tiyan. No, gibusog nila ilang mga tiyan, gipuno nila. And he's saying, you have grace till you're full, but you still haven't gotten it. Wala gyud ninyo nakuha, wala niyo nakita ang sign. And what was behind these people's pursuit of Christ? So may nasa luyo. Nganong nakita nilang miracle, gusto nila si Christ mahimong king, nawala si Christ, gilakag nila si Christ. Unsa may ilang purpose nga gilakag man nila si Christ. No, kita tag tao nga maglakag, especially kung wala siya sakyanan, maghango siya. Siguro ang mga tao that time ngita ni Christ, asa naman to? Nawala naman si Christ, nga hato to siyang himuong king. What did they really meant sa ilang paglakag kang Christ? Ang ilang pagpursu ni Christ, I'm sure nga dili humble submission sa ilang
sa iyang pagkamisaya. No? It's not a humble nga submission as Christ the Messiah. Ug dili sad willingness to follow Him wherever He would lead them. Ang ilang pursuit ni Christ was born instead out of love for self. Nabusog sila, mauni ang tubag sa atong mga kanang gipangita tuig na para i-liberate sa Roman Empire. Mauna ni siya. No? Love for self, and hope that Christ would be the one who would meet their felt needs. So more than ilang nakita kang Christ. They were excited about following the King. So maayo na unta. Excitement to follow the King. Ang problema, they followed for all the wrong reasons. What about us, brethren? What is your response to Jesus? Dili sa mga panahon nga kanang hayahay, hamugaway, walay problema, walay kalisod. Kung naa ka sa mga sitwasyon nga lisod, naa ka sa sitwasyon nga irritating, impatience, murag mo gawas na, what is your response to Jesus? Dili ba ka nga kadaghanan ni ini susama sa ilang pag-respond kang Jesus? What moves and motivates everything we do is not a submission to God's will and a burning desire for His glory, but our own set of personal desires and dreams. So mutong akong gikaon kaniha, unsa may dream sa imong life? Unsa may ultimate dream? Your if only God will give me, then I'll be happy. There are times that we are excited about the King because we see Him as the most efficient delivery system for those dreams nga naa sa atong kasing-kasing ug una-una. And we can tell what really excites us when we fall into discouragement and grumbling. When He does not deliver the good that we want. Gusto ta nga maayo gyud unta kayo atong relationship sa church, no? And it is a good desire. Pero what if naay mo arise nga trouble, especially kung ikaw mo'y concern, ikaw mo'y nasakitan? What is your response to Jesus? Sa atong family, no? Gusto ta atong desire ito nga hamugaway, ng hapsay, united, and ideal na siya, no? Dili na pirmi mahitabo. Sometimes ang wife irritates the husband, ang husband irritates the wives. What is your response to Jesus? The lips that once praised now complain, and the lips that once encouraged now accuse. And to avoid this, we must learn to ask, whose dream are we really pursuing? Ang imo bang self-love, love of self, or ang kagustuhan sa Ginoo? Which bread do we really want? Which bread do we really want? And here again, the struggle of the heart will shape the communications of our lips. No? Kay kung wala ta, dili ta mag-submit ani. It's easy for us
to release words. To release these words that hurt others, that offend others. Yes, na-offended ka, nasakitan ka. Especially kung close kayo nimo, nasakitan ka. Pero tama ba that you will also throw, no, maglabay sa kagsakit ng mga pulong ngadto sa iyaha and despise our God? So sa Kristohanon nga kinabuhi, naani nga pakigbisog, no? Naani nga struggle sa physical ug spiritual bread. In fact, kini nga struggle usa sa mga sentro nga struggle sa Kristohanon nga kinabuhi. Even pa man sa human life, no? Even pa man katong dili mga Kristohanon, struggle ni between physical bread ug spiritual nga bread. Asay ilang i-desire, asay ilang gusto kabuton nga mao gyud ang ila, dito gyud sila, dito gyud inclination nila. Ug ang problema pag yun ini nga struggle, taliwala ni ini maong nga pakigbisog, naa diha si deceiver, no? Naa diha si deceiver. Kinsay deceiver? Si Satan. Naa diha sa taliwala ni ini nga struggle, physical bread or spiritual bread. Ang deceiver, ang iyang trabaho, ang iyang buhat, mao nga iyatang patuuhon. Patuuhon ta sa deceiver. Nga ang kinabuhi is all about physical bread. Ug ang spiritual bread ng mga butang, dili kayo siya importante. Dili kayo siya importante. Ang physical bread mo ay importante. Now, I do not mean nga itong bread nga tinapay ra, but you can name everything under the sun. Thing, physical, emotion, no? Power, fame, money, wealth, tanan. Matod pa sa deceiver, mas importante ni siya kaysa spiritual nga bread. In fact, kining kining nga pressure naani kanunay sa atong palibot. Even, no? Bisan pa manggani sa ato palang pagkatao, naana ni siya nga struggle. Ngano man, no? Sa imong pagkatao tungod sa love sa imong father, sa imong parents, gusto ka tagaan sa tanan. Dili ka palamukan, dili kung sa imong kinahanglan, kung muhila ka, kuguson ka, kung sagwa ka kay gutom, pakanon ka gatas. Tanan, ihatag na lang. Antod nga ang bata, bisag way kuan, gusto lang yun siya pakugos, hilak siya. So bombarded na ta, even paman sa atong pagkatao, ining physical bread. Sugod pa lang sa atong pagkatao. That's why if you have heard katong atong message nga nadunggan kang Pastor Rene, nga dili siya gusto nga ang iyang mga anak tagaag na murag mahimong center of attraction because pangitao ni siya sa bata. O kung wala na diha, diha na magawas ang unsay na asulod sa iyang kasing-kasing. Bombarded ta. Ini nga mensahe. Naa sa atong palibot. Basa kag newspaper, magazines, no?
nga diha nga ang nindot kaayo nga sanina, nindot kayo nga lipstick, nindot kayo nga shampoo, tanan na ay sana Pantene, ano po'y Pantene Plus, Pantene Plus Plus. Everything new, improved. Pero ingon to akong kuan, murag mong gihapon daw na. Pero mao may ganahan sa tao ang physical bread. Sa mga newspaper, sa TV, no? Sa mga billboards gadagko kaayo, kita nato diha. Moadto ta sa mall, sale, buy one, take one. So ikaw nga, sa di mo kinahanglan, naanak ka adto, pero buy one, take one man. Palit ko ani. Buy one, labi buy one, take two. Bisan pagani sa mga conversation, no? Samtang nagbiyahe, ako, I am one, magbiyahe, makita kong car, uy, nindot to siya nga car. Oh. Ang sadly, bisan pagani sa church, when we are gathered, even sa let's have a break for 10 minutes, unsa may unod sa atong conversation? Is it the physical bread or the spiritual bread? And sadly, no, happen na sa ating church. That life is all about how much physical bread you have been able to gain, maintain, and enjoy. Munang para sa Bible, New Testament, ilang measure nga gibless sila sa God is daghan sila na ipon, no? Daghan sila physical bread. Muna ang pananaw sa mga tao. Matod pa ang tinuod nga kalipay makita diha sa tao, no? Makita diha sa tao. Makita sa possessions, makita sa positions. Mao nga makakita tag mga taglines, no? Nindot kayo nga mga taglines. Sa beer, ngayon sila, samahang walang katulad. No? Samahang walang katulad. In other words, mas excited. Napanggang excitement kaysa joining the people of God. Fellowshipping with the people of God. While we are drinking, samahang walang katulad. The words, walang iwanan. No? The acronym BFF, Best Friend Forever. Because naa sa tao, para sila naa sa tao ang tinuod nga kalipay. Bisan gani sa sigarilyo, no? There's a light of hope. Pero actually, bisag ang pakite na anay mga mark dito nga dangerous to your health. But still, people, mas muadto sila sa advertisement nga there's a light of hope. So, sigarilyo sila. The phrase that says, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. No? Obey your thirst. Or Coke adds life. And etc. And many other things. Nga para sa kalibutan, mauni ang maghatag sa ato o kalipay. Tinuod nga kalipay, satisfaction. And these struggles over bread, gihulagway sa mga
passages diya sa Biblia. Sa Matthew 4, di na nato basahon, 1 to 11, Matthew 4, 1 to 11, mao ni ang heart of Satan's temptation of Christ. No? Bread, dominion, kung bow down ka na ako, muha ni. Matthew 26:14 to 15, si Judas tragically played out when he sold the Messiah for 30 pieces of silver. Sa Romans 1:21 to 25, ang physical bread is a very potent form of human tendency to exchange worship and service of the Creator for worship and service of the created thing. Sa 1 John 2:13 to 15, dinhi giwarn ta ni John against when he calls us to forsake the love of the world. Luke 12:13 to 21, dinhi gipakita ni Luke graphically portrayed in Christ's parable the rich fool, no, who builds bigger barns to store his goods, only to die and meet his maker. 2 Corinthians 4:16 to 18, gidiscuss ni Paul ang struggle in terms of living with an eye on eternity, saying that he fixes his eyes not on the things seen, but on what is unseen. And then Psalm 73 and many other texts. Kining Psalm 73, no? Very common nga passage usab nga ato nang basa na wali na diri, reveals the struggles as the psalmist envies the affluence and ease of the wicked. The message of the deceiver is all around us. Let's keep watch, making this core spiritual struggle for every human being. So again, brethren, nakita nato, no, nga mauni ang mag-drive nato kung dili ta careful sa atong Kristohano yung kinabuhi. The things, the bread, the physical bread. So wala na tayo time. I still have things here, pero wala na tayo time. So I hope even at this point natay nakita ng mga pagtulunan for us to ponder and Euro ask ourselves honestly. So next time atong tanawon ang mga subtle lies that is embedded in the deceiver's tempting message. Unsa ang message sa deceiver? That ang physical bread is the ultimate happiness and joy nga atong kinahanglan. Nadiha ang mga subtle lies. So let us pray. Ginoo, nagpasalamat mi nga niya kini nga pagtulunan. Salamat sa material, amahan, nga among gina-follow. The war of words. Nga ang among kasing-kasing Ginoo magdiktar kini kung asa ang gimahal sa among kasing-kasing. Gi-remind mi nimo, O Dios, nga dapat namo bantayan kining lies and deception sa deceiver. Yes, Lord, ang kalibutan puno gayud sa enticement. Puno gayud, Lord, sa pagdani kanamo. Nga himuon namo nga mas importante ang mga butang niining kalibutan
kaysa butang nga espirituhanon. Butang Ginoo nga maghangtod sa kahangturan. Butang Ginoo nga mapahiduol mi nga na kanimo. Lord, pasaylo ami during those times that we are enticed and succumb to it. Pasaylo ami Ginoo nga nagkasala mi kanimo. Among gitagaan o higayon ang deceiver to put us in that situation nga makasala mi. Tagay mi og dugang kusog kaalam amahan that we can really fight the deceiver, that in everything Ginoo among himuon nga ang among kasing-kasing hunahuna, among desisyon, ang among mga pulong nga makapahimaya gayud sa imong balaan nga pangalan. Ang among mga pulong, ang among mga communications Ginoo, nabangi mi that ultimately amo ikaw mapalipay, amo ikaw mahimaya Ginoo. Lord, bless us and dismiss us at this hour of Lord's Day and meet us again sa pagtigom namo para sa pag-worship kanimo. Amo kining giampo Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat, brethren.